from the point of view ng doktor na nag-specialize sa hearing, Doc, no? Gaano ba kaimportante ang pandinig na yan talaga yung napili nyong i-focus sa inyong profession para at least mas ma-appreciate po natin kasi yung iba siguro baka na-take for granted lamang yung hearing. Pero how important ba yung hearing from your point of view? Kasi imagine kung hindi ka nakakarinig. So hindi ko mahihirapan kang mag-communicate. Ang pandinig natin ay paraan para makapag-communicate tayo sa isa't isa, para mag-connect tayo sa isa't isa, para imagine kung hindi mo marinig yung paboritong kanta o yung mga popular kanta, mahirapan tayo makasayaw, hindi din tayo baka makakanta. Ang pandinig ay importante para marinig ang, mga importanteng, nakakwento ng ating mahal sa buhay, tsaka pandinig ang, yung importante marinig natin din yung ating kapaligiran, di ba? Alam natin kung bago tayo tawid sa daan, tapos biglang may damaan na kotse, yung busina, kung hindi tayo makinig, hindi mo maririnig. Maka-aksidente tayo. Baka ma-aksidente, tama. Gamit natin pandinig, importante. Kung bakit, ito napili ko din profesyon, maganda. Yes, para matulog sa mga tamang karinig. That's great to know, no, na talagang at least you specialize as well dito po sa ganitong klaseng profession. Pero Doc, gaano po katindi na so far tingin ninyo yung problema pagdating sa hearing loss? Okay. Actually, sabi mo nga, according to World Health Organization or WHO, globally, about 5 to 6% of the world's population, meron na tayong tinatawag na disabling hearing loss. Okay? At among this 5 to 6%, about 7% or 34 million children, okay, ang may disabling hearing loss. Pag sinabi natin disabling hearing loss, ito yung mga nangangailangan talaga ng parang hearing aids o cochlear implant. Yung kailangan na talaga nila pantulong. Okay? In fact, actually, ang ano dito is about 80% doon sa sinabi mo nga kanina, about 400 plus million people galing sa low or middle income countries. Well, isa tayo doon, okay? So, ang statistics actually natin is higher than yung kung sa mga first world or advanced countries. In fact, nung about 2020, yung USD gumawa ng study, wala nakita nga nila na about 15% merong some kind of moderate hearing loss or more or higher hearing loss. Okay? So medyo gano'n na kagabi. Actually, when it comes to pandinig ng mga young adults, okay, kasi maraming causes naman ng hearing loss. Isa doon yung hearing loss dahil sa pagkatanda na rin natin. Aging. Sorry to say, pero lahat tayo, eventually, pag tayo tumanda, magkakaroon din tayo. Pero sa mga young adults, medyo gumagabi ang incidence ng hearing loss. Why? It's because of unsafe listening practices, kung saan, yung mga, kasi diba, lalo pandemic, nasanay tayo, lahat, mga online, so palagi naka-headphones, So, sinasabi nga nila, by 2050 or mga over 1 billion young adults at the risk na of permanent avoidable hearing loss. Ang ibig sabihin ng avoidable hearing loss, ito yung mga hearing loss due to ingay, ang sanhi niyan ingay, or malakas na pagtugtog ng music through their headphones. Yan yung nakikita na ngayon ng industry dahil nga because of unsafe listening practices, yung pagganap ng hearing loss mas gumagrabe. Okay, sabi nga nila sa WHO, about 40% of those pumupunta ng mga club, bar, concert, exposed to potentially damaging sound levels up to lakas. Yes. Kasi nga, di ba, pag nasa bar ka, o kaya sa concert, pag malapit ka ka sa speaker, malakas. Nagsisigawan kayo. Ay! Nagkukwentuhan pa kayo, no? Kaya kayo nagsisigawan kasi mas malakas yung background music. Pero since, ang ganda pakinggan ng music, or ang gandang, pag nanonood tayo ng concert, ang ganda, gusto natin. Yes. Namamalaya na merong
unti-unting, kung madalas yung gawin to, madalas ka araw-araw nasa bar ka or nasa club ko or even kahit minsan ka nag-concert pero malapit ka sa speaker at napakalakas ng sounds coming from the speaker, nakaka-damage yun ng hearing. Damaging. Okay. Yeah, Doc, yes. opo. Yes. Sorry may nabanggit po kayo kanina. Yun nga, usually aging talaga ang reason ng paghina po ng pandinig. Pero dahil nga po sa exposure sa mga ganitong klaseng mga other possible reasons para makadagdag dahilan, no, para magkaroon ng hearing loss. May nabanggit kayo parang children as well can suffer from this kind of hearing loss. Bakit po? Yes. Okay. Well, hearing loss nga, so marami doon, 'di ba, because of aging adults. Okay? Kaya pag masyadong exposed sa noise, very very loud music, yung ganun. Pero sa mga kabataan, mga children, okay? Actually, marami na iba-ibang klase talaga ang sanhi ng hearing loss, okay? Pero sa children, kadalasan, usually mga pinanganak, nung nagbubuntis yung kanilang nanay, let's say, nagka-infection or nagka-German measles, mga ganon. Yung mga, sa pagkabuntis ng nanay, kasi nagka-problema siya, kaya dapat i-monitor talaga ng OB yung na it could cause hearing loss. Ang isa tao, kaya genetic, familial, or sa family nila, merong hearing loss na nung pagkabata sila. Okay. Or some kind of temporary hearing loss na pwede mangyari sa mga bata could be infection, untreated ear infection. Kapag kala natin sipon lang, allergy lang, pero pala yung matagalan na sipon na, nagkaka-infection na, kasi ang inlong tsaka tenga, magka-connect yan. Connected. Oo. Yes, sige. Doc, puputulin ko lang muna sandali ha. Kailangan na magkaroon ng very quick commercial break. Marami pa kaming gustong malaman at syempre yung tungkol po sa ginawa niyong mission patungkol po sa hearing na ito or hearing concerns na yan. Abangan po ng ating mga taga-subaybay sa pagbabalik po ng Bangon Bayan with Mon. Ma'am, standby ka lang, Doc, ha? We will be back after a short break. Oras po natin, 5:46 na ng umaga. Diyan lamang po kayo. Pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan. Magandang umaga mga kapatid, 5:47 na po na umaga, nagbabalik ang Bangon Bayan with Mon at kasama pa rin po natin ang ating bisitang si Dr. Liza Abanyo Robles, isang Doctor of Audiology at presidente po ng Manila Hearing Aid. Kanina pinag-uusapan po natin yung grabe hong epekto talaga ng hearing loss, no? At saka yun nga, hindi lang po yung mga nagkakaedad at yung mga young adults, kundi pati nga po yung mga bata, maaari pong ma-expose, no? At talagang ma-damage at sabihin natin maapektuhan itong tinatawag po na hearing loss. Pero Doc, mapunta ako sa iba pang pamamaraan para pangalagaan po ang ating mga tainga o pandinig. May sinasabi po kasi na hindi daw dapat gumagamit ng mga earbuds, no, sa paglilinis ng tenga. Ayan. Bakit? At paano po ba talaga dapat maglinis ng tenga? Okay. Well, first of all kasi, ang earwax or tutuli,
natural yan na lumalabas sa ating tenga, okay? So naturally pushed out yan by the ear system, so lumalabas. Ang advice talaga is lilinisin mo lang, let's say with a soft towel, soft like a little bit, moist na towel, at lilinisin mo lang yung labas ng tenga, okay? Kaya hindi advisable ang gumamit ng earbuds. One, because Cotton buds, no? Yung mga cotton buds, yun yung common eh. yeah, yung cotton buds. Kasi nga, tinutusok yun sa loob ng tenga at baka mamaya matusok yung eardrum. Yun yung one. And second, yung skin around the ear canal, okay, may parte dyan, lalo na malapit sa eardrum, medyo manipis na siya, sobrang nipis na siya. So kadalasan, yung ibang mga, kasi kung gumagamit ng cotton buds, parang yung skin na masyadong manipis na, pwede yung magasgas o ma-scrape. So, syempre, pag nagasgas o ma-scrape yung skin na yon, magkakasugat. So, pag nagkasugat, may risk na maging infection yon. So, that's why hindi advisable na palaging kinukut-kut yung tenga or ginagamitan ng cotton buds. Ang isa pang advice na nakikita madalas din sa tenga ng mga bata is, for example, like nung nagka-medical mission kami ng last Sunday, may isang bata nakitaan ng yung dulo ng pencil nasa loob ng tenga niya. Yes, oo. Kaya, yun, isa pa yun. Yung mga bata, kung ano-ano sinusok nila sa loob ng tenga, let's say, siguro dahil Makati. So, pag ganoon, pag Makati na, punta na kayo sa ENT doctor para tingnan, examinin yung inyong tenga. Oo. Pero Doc, paano ba yung tamang paglinis po ng tenga? Baka matakot naman po yung iba, hindi na nila nilinisin. Ako, pasaway kayo mga kapatid. Mas mahirapan ho kayo makadinig dyan pag namuuna ho yung mga langis-langis na yan. Oo. Okay. Earwax is totally, naturally lumalabas yan sa tenga natin. So, dapat talaga, pag ganyan, yung soft na tuwalya lang, soft na tuwalya, okay, lilinisin nyo lang yung labas talaga. Yan. Tapos, from time to time, pag nagpapacheck kayo sa GP nyo o papacheck na kayo sa ENT, para tingnan nila, well, usually no, of course, pag ang ENT ang sa mga una lang ginagawa, tinitingnan talaga nila ang tenga kung kailangan na talagang linisin din sa loob o may Yun. So, wag na pong targetin masyado yung looban, no, mga kapatid, kasi nga baka doon po mag-cause ng damage eventually. Yung labas lang, yan. Yes, yung labas lang, oo, lilinisin. With the soft cloth, yan, yung binabanggit po ni Doktora. Doc, mapunta na kami dito sa kanina nabanggit nyo na, nakakatakot naman yun, mga ganong klaseng cases na na-encounter nyo po sa ginawa nyong RC mission dito sa hearing. Ano po ba ang mga ibinigay dito mga serbisyo patungkol nga po sa pandinig ng mga bata at ng mga tao po dyan? At sino-sino po, in particular, yung mga nakiisa at nakinabang dito sa ginawa nyong RC mission last Sunday? Yes, oo. Yeah. Well, this is in collaboration. Actually, ang nag-ayos ng mission na yan ay yung Regnum Christi Medical Mission Group. Okay? So, ito sa pangunguna ni Father Luis Garza. Okay? And then, co-chaired by si Dr. Arnulfo Rosario at si Dr. Jen Ignacio. So, nag-aayos sila ng iba't ibang klaseng medical mission. So, last Sunday was yung headed by your guest yesterday's Vision, and then kami, hearing. So, aside from Regnum Christi Medical Mission Group, in collaboration with Manila Hearing Aid, and also doctors from, ENT doctors from UST, Amang Rodriguez Hospital, and Rizal Medical Center. So, and also medical students from UST and ang mga Everest International Academy medical students na tumulong. Yun yung composed ng yung sa hearing mission group. Yeah. Kumbaga talagang tulong-tulong ang maraming mga espesyalista at mga doktor dito po sa ganitong klaseng misyon para matulungan po yung ating mga kababayan. Mauulit pa po ba yan? At saka syempre, paano po kayo makukontak if ever po yung mga concern din sa pandinig, Doc? Yes. Ang Regnum Christi Medical Mission Group, palagi silang meron iba't ibang klaseng mission. In particular sa akin,
yung hearing, yes, maulit naman to. Maulit to. Okay, hindi lang namin alam kung saan at kailan pa. Abangan. Yes, may commitment na rin ng Manila Hearing Aid to keep on helping yung communities na tinutulungan din ng Rectum Crest. Yon. And if they want to get in touch with you, Doc, paano po? Sa Manila Hearing Aid na lang, may mga social media accounts po ba kayo? Yes. We have Manila Hearing Aid Facebook account, Instagram, and we even have a YouTube channel. Yeah, so, and then Manila Hearing Aid naman is around, especially in Metro Manila.